Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive para sa ating Brave 14+3 Marines. Sa kabuuan, nakapagpadala na tayo sa kanila ng 843,000 pesos. So, tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin sa kanila dahil paparating naman ang panibagong warrant of arrest. Sa mga gustong magpadala, ito yung bagong GCash number natin, 0999-191-4876. Ang pangalan niya is Reniboy Julian. Ang address niya is Panipuan City of San Fernando, Pampanga. So, screenshot nyo na lang ito. Kaya pwede kayong magpadala sa kanya through GCash or kung taga-abroad kayo, nasa ibang bansa, pwede sa Sendwave, Palawan Express, Cebuana at iba pa. So yan po. Screenshot nyo na lang. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong video posted by Mercy Jane Gressel. Ito yung Pinay na policewoman sa US. Nagpaliwanag siya tungkol sa multa ng Meta or Facebook dahil kinasuhan pala ito ng 46 states sa US dahil sa harmful effects sa mga bata sa kanyang platform. So, pakinggan natin na. Malaking balita ito dito ngayon sa United States. So, ang Meta ay kinasuhan ng 46 states dito sa United States, including teritoryo ng Puerto Rico at US Virgin Island dahil sa failure nito na pagprotekta sa ating mga kabataan na it causes them mental health issues. So, ngayon, nagsettle ang Meta na babayad sila ng 17 billion US dollars sa lahat ng mga 46 states at sa US Virgin Island at Puerto Rico. Dito alone sa Oklahoma ay makakatanggap kami ng 235 million na settlement mula kay Meta. Malaking balita ito dito sa United States. So ang Meta ay kinasuhan ng 46 states dito sa United States, including teritoryo ng Puerto Rico at US Virgin Island dahil sa failure nito na pagprotekta sa ating mga kabataan na it causes them mental health issues. So ngayon, nagsettle ang Meta na babayad sila ng 17 billion US dollars sa lahat ng mga 46 states at sa US Virgin Island at Puerto Rico. Dito alone sa Oklahoma ay makakatanggap kami ng 235 million na settlement mula kay Meta. Malaking balita ito dito ngayon sa United. So, yun. May nabasa rin akong post kanina. Kailan hindi ko masyadong maintindihan. Buti na lang itong si Pinay Cup o Mary Jane Gressel, pinaliwanag. Yan pala, kinasuhan. Grabe, ano? Ang nakita ko dito yung buhay na buhay ang justice system sa US. Walang ano doon eh. Walang bend the law. Kaya yun. Talo ang Meta. Ang laking amount, no? 17 billion US dollars. So, malala ko nung, kailan ba yun? Nagbakasyon kami sa US. Ipinasyal kami sa mismong headquarters ng Facebook. Kaya, kung saan yung main headquarters ng Facebook sa California, nakalimutan ko na anong specific na parte ng sa may San Francisco ata. Headquarters ng Facebook, nandun kami. Although hindi kami nakapasok sa kaloob-looban, at least nakita namin yung ano ng Facebook headquarters. Okay. Ano ang epekto nito sa ating bansa? Kasi dito rin sa Pilipinas, may nagbungkahi na posibleng iban ng government ang Facebook Meta. Hindi na makapag-operate. At sang-ayon naman daw ang Pangulo sa mungkahi na ito kasi nga
may dulot na masamang epekto ang mga lumalabas na mga programa sa Facebook sa mga kabataan. So dahil nanalo ang mga nag-akusa kay Meta sa US, sa tingin ko baka lalong ma-embolden ang Philippine government para ituloy yung pagbawal, paggamit ng Facebook dito sa Pilipinas. Okay. Kailangan kasi dyan yung mataas yung community standards. Napansin ko yung standard ng YouTube at Facebook malayo. Dito sa YouTube, minsan mag-upload ako ng video, meron lang mahagilap na bata yung camera. Pinagbabawalan ni YouTube. Bawal daw ma-expose ang mga bata. Kaya napakataas ang standard ni YouTube. Kaya walang nagrereklamo sa masamang epekto ng YouTube. Dito sa Facebook ang malala. Kaya ako, sa akin, eye-opener itong balitang ito na kinasuhan pala ng 46 states at nanalo sila. At biruin mo yan, ang laking danyos, 17 billion. So, but anyway, baliwala yan siguro kay Facebook dahil mayaman naman siya. So, ito lang ang problema sa Pilipinas. Kung matuloy na iban ng government, maraming apektado. Number one, apektado yung mga kumikita sa Facebook. Ako, hindi ako kumikita sa Facebook. Hindi na ako nagpo-post sa Facebook dahil dismayado ako sa kanilang community standards. Noong panahon ng eleksyon, may mga kinakampihan sila ng mga political group. Madaling ma-impluwensya ng Facebook. Hindi katulad, example, yung mga mga account ng mga kilalang DDS influencer. Tinatanggal ng Facebook pag may magreklamo ang mga politiko. Kaya hindi na ako nagpo-post sa Facebook. YouTube na lang ako. So sana, mag-isip ang gobyerno, ibalansin nila. Kasi kawawa yung mga kumikita sa Facebook, yung mga content creators. Plus, kami, mga senior citizen, ako, mahilig akong manood sa Facebook yung Reels. Nakaka-entertain, nakakalingaw, yung kung gusto mong magpalipas ng panahon, manood ka lang ng Facebook Reel, ayos na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki tribong Talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa Panimalay ni Romlic Villanueva nga taga Sitio Mooswagon sakop sa Barangay San Miguel, Talakag, Bukidnon. So mo na ni siya ang natabangan sa yero kay ang iyang atop dako na gyud og mga buslot. Kung muulan, ulan na gid sila. So mo na ni ang gihatag nga yero nga napulo ka buok nga digis nga ilang ipuli sa ilang atop karon.
ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero so makita gid nato nga nindot na nga lantawon ang ilang mga atop tungod sa tabang. Sukad sa akong pagkatao, ay po ko naka salamat sa Ginoo. Sukad sa akong pagkatao, ay po ko naka kilaw og tabang sa nagtabang aning sin nga pagkabalay gyud sa tabangan ta. Pasalamatan gyud nako ang nagatag ani. Labaw ko sa nag kuan ani nag sponsor ani nga kuan sin nga nag ani sa akong balay. Salamatan sa nako kay sila man sad ang nangulo diri nga kita sa Ginoo kay So salamat po. katabang og kuan sa tao nga ako nuno sa tao nga makatabang gyud sa tao dai. Salamat kaayo. Salamat.